Corona ang kritikal na sandali. Sa buhay ng bawat isa sa atin, may mga mahahalagang sandali kung saan tayo lumilingon sa nakaraan at malinaw na nakikita ang mga bagay-bagay ng walang abala ng isang abalang pang-araw-araw na buhay. Sa mga sandaling ito, nagiging malinaw ang mga bagay at hinaharap natin ang hindi maiiwasang tanong, ano na ang susunod? Maraming tao ang nagpapakasasa sa kasiyahan, trabaho o kahit droga para lang iwasan ang tanong na iyon. Naghuhumiyaw sila ng kayamanan at naghahanap ng kasikatan. Naglalakbay sila at nagkakaroon ng maraming kaibigan. Maaring magkasakit sila o ang buong mundo ay humarap sa isang pandemya. Pero nananatili ang tanong, dahil lahat tayo ay patutungo sa kawalan, ano ang layunin ng kahit na ano? Walang tao sa mundo na hindi tumingin sa mga relihiyon, pilosopiya o paniniwala, kahit na ang paniniwala na iyon ay aktwal na ateismo, upang masagot ang tanong na iyon kahit na ang sagot ay aktwal na wala. Kung ang pandemya na ito, na pagkatapos ay hindi na magiging katulad ang mundo, ay hindi ka pumukaw na maghanap ng kapanipaniwalang sagot sa tanong na iyon, kailan pa kaya? Bago ko ibigay sa iyo ang sagot, hayaan mo munang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan. 1,400 taon na ang nakalilipas, may isang tao na nagngangalang Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na nagbigay ng payo sa sangkatauhan, ang ilan ay tungkol sa kalinisan at kadalisayan. Ang kanyang mga tagasunod ay patuloy pa ring sumusunod sa mga ito, at kahit wala kang intensyon na maging isa sa kanila, walang duda na ang pagsunod sa mga payong ito ay napakahalaga para sa iyong buhay. Unang pinaalalahanan niya tayo na maghugas ng kamay ng ilang beses sa isang araw. Siguraduhing linisin ang pagitan ng mga daliri. Dalawang pinaalalahanan niya tayo na takpan ang ating mga mukha at bibig kapag bumabahing. Ipinagbabawal niya sa atin ang pagkain at pag-inom ng mga masama at maruruming bagay, tulad ng mga hayop na kumakain ng maruruming bagay. Ipinagbabawal niya sa atin ang pag-iwan ng mga kaldero at sisidlan na nakabukas. Ipinagbabawal niya sa atin ang paghinga sa loob ng mga bote ng inumin. 6. Ipinagbabawal niya ang pag-inom diretso mula sa bote. 7. Ipinagbabawal niya ang alak at droga. 8. Ipinagbabawal niya ang pakikiapid, homoseksualidad at anumang labag sa batas na relasyon. Siya ay naguutos na magkaroon tayo ng kwarantina kapag may paglaganap ng epidemya. Ipinag-uutos niya na walang malusog na tao ang dapat pumasok sa silid kung saan may sakit na may nakakahawang sakit. Kahit naniniwala ka man o hindi kay Propeta Muhammad, walang duda na ang ganitong mga payo ay kinakailangan sa panahon ng epidemya. Kung nagsimula ang coronavirus sa pagkain ng mga paniki at daga, ang pagsunod sa 3 payo ay sapat na sana para maiwasan ang paglitaw ng epidemya. Ngayon, maaari mong piliin na gamitin ang oras sa quarantine para manood ng 10 TV series. Pagkatapos ay bumalik sa iyong pang-araw-araw na schedule na walang pagbabago. Narito na ang oras para pag-isipan ang kasagutan. Nandito ka para sa isang dahilan upang sumamba sa Allah na magliligtas sa iyo mula sa walang hanggang pagdurusa at magbibigay sa iyo ng walang hanggang paraiso. Dapat mong ayusin ang sanlibutan ayon sa batas at utos ng Panginoon. Ang problema ay hindi ang sagot, kundi ang iyong likas na kalikasan. Ang pinakamahirap na misyon ay alisin ang mga materialistikong karumihan at hayaang pumasok ang liwanag sa iyong puso. Sa ganitong paraan, babalik ang iyong dalisay na kalikasan. Sa totoo lang, gusto ng lahat na ipagpaliban ito hanggat maaari. Pero ang kabilang buhay ay hindi lihim para sa mga Muslim. Ang mga yugto nito ay talagang kilala nila. Nagsisimula ito kapag iniwan ng kaluluwa ang katawan at nagtatapos sa walang hanggang buhay sa paraiso o impyerno. Ang Muslim ay naghahangad na makamit ang una at nagsusumikap na iwasan ang ikalawa kasabay ng pagtitiwala sa makapangyarihang Allah. Gawin mong mapagpasya ang sandaling ito. Huwag gawing layunin na makalabas ng kwarantina para mamatay na parehong tao kalaunan. Gawing layunin na makalabas ng kwarantina na alam ang katotohanan ng buhay. At siya napatay, binigyan namin siya ng buhay, at ginawa namin para sa kanya ang liwanag na kanyang gagamitin upang maglakad sa lupa. Ang tamang landas.